Ano sabi nung Daniel chapter 4? Ano? Daniel. Oh, Stop sinning ba yun? Stop your sinful ways. Apat yun eh. Apat na point. Apat yung gagawin niya. Stop sinning. Unang-una, tingnan natin yung yung kalagayan ng relasyon between Daniel at ni Hari, ni Nebuchadnezzar. Para niya masabi yung ganun. Isipin mo na lang, yung hari, ang pinakamakapangyarihang hari, I-rebuke mo. pagsasabihan mo ng ganun. Ang gagawin Diba? niya, stop sinning, do what is right, break from the wicked past, and be merciful to the poor. Biro mo yun? Pagsasabihin mo yung hari, who has the power of life or death, pwede ka ipapapatay, di ba? Ng hari. Pagsabihin mo ng ganun, stop sinning, no? Do what is right. Kung mainitin ang ulo ng lalo na ito, mataas ang pride, sasabihin mo, bakit? Mali bang mga pinagagawa ko? Makasalanan ba ako? Sino ka? Bakit mo sinabing do what is right? Hindi ba tama ang mga pinagagawa ko? Tingnan mo, napaka-successful ko. Di ba? Napaka-progressive ko. Tapos, hindi tama ang ginagawa ko. Di ba maraming tao gano'n na sinasabi? Kinokorek mo. Tama naman ako ah. Tinatamaan yung ego. Siguro itong taong ito, kaya nga nangyari sa kanya to ang taas ng pride. Napaka-egoistic siguro nitong taong to. Mama! No bake po, please. Bakit? Sasabihan ka ng tauhan mo. Sabihan ng tauhan mo. Meg, what does it take para i-rebuke mo yung presidente ng kumpanya niyo? Kailangan na yung kamalalim na relasyon dun. Close kayo. Ang hirap na. Hindi mo, presidente ng kumpanya mo, sabihin mo, makasalanan ka. Mali yung ginagawa. Kailangan ayusin mo yung ginagawa mo. Tatalsigin ka na lang. Pwede pa yung pang-apat. Maawa ka naman sa mga mahirap. Pwede yun. Diba? Pero sabihin mong, Stop sinning. stop sinning. Break from your wicked past. Parang minsan na masama yung masama ka talaga. Kailangan matindi ang relationship ng dalawa. Tsaka hindi siya nag-sugarcoat nung kinokorek, yung sinasabi niya yung mga dapat niyang gawin. Hindi niya sinugarcoat. Direct mo sinabi. Direkta. Tayo yan, isusugarcoat mo pa yan kasi nga nag-iingat yan. Baka mamaya ikaw ang Tanggalin ko sa kumpanya. Sino ka? Yan ka, Malalim ang relationship ninyo. Saka yung kanina nabanggit natin. Malaki ang tiwala ng tao sa'yo. Malaki ng tiwala niya sa'yo. Mataas ang kanyang pagtingin sa'yo. Ibig sabihin, kilala ka rin ng tao na wala ka namang malisya doon sa mga sinasabi mo. So, for that to happen, na yung tao walang alam niya, wala namang malis na sinasabi nito. Gusto lang nito yung kapakanan ko. Di ba? You have to live a transparent life. Transparent ang buhay ni Daniel. Wala siyang kumbaga yung hypocrisy na pinapakita. With Daniel, what you see is what you get. Si Daniel. Kaya yung sinabi niya yan, hindi sumama ang kalooban ng hari. Hindi sumama.
Binigay pa nga siya ng reward, di ba? Natuwa yung hari. Pero yung apat na sinabi niyang dapat gawin ng hari, anong pwede nating itawag doon sa apat na yun? Stop sinning, do what is right, break with the past, be merciful to the poor. Mga requirements. Ito yung definition ng Christian living. Ito yung buhay ng Kristiyano na nakakaakit ng mga hindi mananampalataya. Kaya gano'n na lang siya makapagsalita doon sa hati. At tingin ko, ito din yung pinumuhay talaga ni Daniel. Kaya hindi ikinakasama ng loob ni Nebuchadnezzar. Kasi nakikita niya yun sa buhay ni Daniel. Ano, ito yung mga requirement para magkaroon ka ng victorious na buhay. Sabi ni Daniel, para hindi mangyari yun, yung vision mong yun, yung panaginip mong yun, gawin mo to. Baka hindi siya itutuloy. Siguro kaya maraming Christian na yung parang nabubuhay pa rin sa parang talunan na buhay. Kasi nga, ganito parang hindi pa rin siya nakakalaya sa nakalipas. Yun na nga eh. Nadadrag siya nung nakalipas. Yung past kasi, para siyang octopus na Maraming galamay. yung baka yung pinupuluputan ka. Hirap na hirap kang Mawala. makawala. Para makaalpas ka, kailangan putulin mo mismo yung galamay para makawala ka. So, doon sa root mismo ang putol. Sa root. Babalikan mo. Alam mo ang Bible, mahilig siyang bumalik doon sa pinakaugat. Noong tumawid sina Joshua sa Jordan River, iba tumigil yung agos ng tubig. Nag-pile up. Saan nag-pile up yung tubig? Adulo. Anong lugar yon? Sa Egypt pa yan? Jordan, promise land na ito. Ah, Saan umatras yung tubig? In a place called Idam. Adam. No, Idam. Bakit? Ay doon kasi nagsimula. lugar ba yun? At the place called Adam. Doon nagsimula. Kaya umatras siya doon. Ganon din. Sa ating pag-break with the past. Kailangan doon tayo, umatras tayo doon sa pinaka Saan nagsimula? o kung saan nagsimula. Hindi ka pwedeng mag-cut mo sa etong nasa harap mo. Kailangan balikan mo yung nakalipas. Saan nagsimula ang lahat? Kaya nga sa counseling, di ba minsan pagka may issue yung isang tao, nagpapaka-counsel, ayaw niyang i-discuss yung problema. Ayaw na magsalita. Ayaw ko nang pag-usapan. Di ba usually gano'n ang tao, ayaw mong pag-usapan. Pero sa counseling, i-encourage ka ng counselor na ikwento mo. Ano yung feel the feeling. Sabi niya, feel the feeling. Balikan mo pain. yung pain. Oo, yung pain, balikan mo siya. Okay lang na maramdaman mo yung pain kasi doon ka mahihil. Hindi mo siya dapat ina-avoid. Kasi the more na ina-avoid mo siya, parang kumbaga yung Kasi sugat. doon kami issue eh. Oo, kumbaga yung sugat, tinatakpan mo lang pero hindi siya gumagaling. Nagnanaknak na siya. Ayaw mo kasing ipatouch. Di ba sa mga testimony ng mga deliverance, yun ang sinasabi nila eh. Dinadala sila ni Jesus doon sa time kung saan nangyari yung event. Tapos, hihil na kita diyan. Dadalhin ka doon sa time. Doon sa pinagmulan. So, unless mangyari yan, superficial,
ang healing. Babalik. Babalik. So, kailangan makita mo talaga yun. Mayroong isang case tayo na ganun eh. Kaya yung healing talagang tuloy-tuloy. Bakit? Dinala siya ng Espiritu Santo doon sa time na nangyari yung event. Ano yung nangyari? Kaya pala siya iyak ng iyak. Nung worship service na yun, nagkaroon na parang sa prayer lang, sa pastoral prayer na na yung pagtapos ng sermon, iyak na siya ng iyak. Yun pala, afterward, usap kami. Sabi na dinala siya talaga doon sa time kung saan nangyari yung event. Parang nag-flashback? Parang pinlockback doon. Kaya iyak siya ng iyak. Tapos, nahil. Nahil yung problema niya, nahil. Tuloy-tuloy. Superficial lang kasi ang healing. Kaya yung sinasabing, be healed! Superficial lang yun. Unless na pumunta ka talaga doon sa root. May process siya kasi. Pumunta ka doon kay Adam. Madalas ganun ang nangyari sa atin. Yung healing ni Edmund. Di ba? Nung sinunog yung, natandaan mo ba yan? Sinunog yung litrato? Sinunog yung litrato na parang kinulam pa yata siya noon. Kinulam siya noon, yan sabi niya. Nung sinunog yun, bigla siyang takbo sa CR. Nagsusuka. Nahil. Kasi nakita niya yung babae. Pinukulam siya. May mga sinasabi siguro laban sa kanya. Nagkaroon siya ng healing sa ganung aspect. Pero, ang problema sa atin, pag nag-deliverance tayo, akala natin, deliver na tayo sa lahat. No, Marami pang galamay yan. Isa-isahin yan. Habang sila nagmamanifest, isa-isahin yan. Nahil ka doon sa dati mong girlfriend. Baka may iba pa. Yung sama ng loob mo sa tatay mo, sa nanay mo. Kailan ma-heal ka rin doon. I-unfold naman ni Lord yan unti-unti. Parang one at a time. May testimony diyan. Talagang pinikita ni Lord lahat ng event. Magdamag silang nag-ministeryo ni Lord. Pero siguro case to case, depende siguro sa tao. Kung bukas ka. Pero kung kagayan dinideny mo, wag natin pag-usapan yan. Ano mangyayari sa'yo? Tapos hihingi ka lang ng prayer. Pagpipray ka. Pero anong gamit mong prayer? Hindi mo naman ino-open yung ano. Ang mangyayari lang ng prayer, madadala ka emotional iiyak ka. Pero yung root, Hindi na hihil. Hindi siya na-address. hindi na putol. Yung galamay na nakapulupot sa'yo, hindi siya naputol. Hindi na-address. Doon pa rin, nakapulupot pa rin sa'yo. Pero nakakahinga ka ng maluwag. Maraming mga issues kasi sa buhay. At bawat issue, meron siyang specific din. Sa akin, Tito Jun, yung healing na nangyari sa akin, ganon. Plus, nung dinala niya ako sa CBN, parang yung na-expose ako sa mga problemang iba't iba na out of this world. Parang lalong nabuksan yung mata ko na, Tapos every time magka-counsel ako sa isang problema, yung Holy Spirit talaga nagtuturo sa akin paano magano. Tapos parang pag sinabi ko yun, ako rin namiminisтерyohan. Kakaganon. Yung healing unti-unti. Parang iba yung ano sa akin ni Lord dealing. Iba. Iba naman bawat tao. Doon sa klase namin on family counseling, talagang dumaan kami ng self-counseling. Dumaan kami. Kaya nga, ito personalan to. Hindi mo naman pwede masabing kung ano yung nangyayari sa'yo, kung anong ginawa ni Lord sa'yo, yun din gagawin kay Michael. Hindi Personalan yun It depends sa attitude ng tao. Sa personality. Ako kasi ganun ako If-fit sa'yo. May fit. May fit sa'yo. Kumbaga sa si Lord,
ang ministry niya sa atin, personalized. Di ba? Personalized. Sukat. Sukat na sukat sa'yo. Hindi ko mo Every time. victorious ka ngayong araw na ito. Victorious ka bukas. Kailangan lumaban ka ulit bukas. One day at a time. Hindi walang pakyawan dito. Tsaka yung healing, hindi overnight. Bawa, nag-forgive ka ngayon, yung pain mararamdaman mo. Pero lagi mo i-remind sarili mo, nagpatawad na ako. Ang healing ko is ongoing, ganyan. So Kita mo yung- anong klaseng healing yan? Healing the past. Breaking with the past. Uprooting. Yan ang problema. Ang dami mo nang naabot, di ba? Pero nawawala. Hindi na Sa pagdating doon. Oo. Pero kailangan magdala sila sa gano'n na willing sila. Willing sila na ano. Dapat open ka. Saka pag naabot niya yun, hindi hiwalay din sa kanya yun. Tsaka hindi ka talaga mahihil pag pag pride ang pinairan mo. Kailangan talaga yung willing kang i-surrender. Yung washing of the word, washing of the word. Daily yun eh. Hindi ka man naliligo ng buwanan eh. Daily paligo.